kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta kalan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan. Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ay itong namumuong hidwaan dito kay Idol Rapi Tulfo at sa TV5, no, sa mga tauhan ng TV5, no. Meron kasi lumapit dito kay Rapi Tulfo, may complainant na lumapit sa Rapi Tulfo in action at ang sumbong niya ay di umano ginahasa siya ng isa sa mga tauhan ng TV5. At itong si Rapi Tulfo parang nagalit kasi bakit daw hindi muna isuspinde itong tauhan ng TV5 habang gumugulong yung investigasyon. At itong si Rapi Tulfo nagbanta mismo sa head ng HR na pag hindi nila kaagad sinuspend itong tao, dadalhin niya ito sa Senado. My goodness. Weaponize Senate. Actually mga master, kinontent na natin to kahapon, no? Pero ngayon ang gawin natin, simulan lang natin sa pinasimula. Okay? Kasi kahapon nagsimula na tayo sa bandang gitna merong nagtanong kasi kung ano ba daw yung issue dito. Ngayon, dahil may nagtanong, pisa natin sa simula, no? Mas maganda naman kasi talaga yon para maintindihan din ng iba kung ano ba talaga yung totoong sumbong. Kasi medyo naguguluhan sila. Okay, pero bago tayo magsimula mga master, syempre, shoutout sa inyo lahat at panoorin na natin tong video na to. Papangalanan ito si Alias Talent na isang researcher po dito po sa TV5 kung saan nirereklamo niya po ang isang program manager po mismo ng TV5. Program manager mismo ng TV5 pala ang inirereklamo nitong si Alias Talent. Ito lang din talaga ang ano natin sa Rapi Tulfo in action Itong sa kay Rapi Tulfo. Isipin mo, yung blind item nila dito yung complainant. Pero, no, ito spoilers ahead na rin. Pero ang pinakita nila dito, hindi naman pinakita yung mukha, pero pinangalanan nila dito yung inirereklamo. Itong talent manager. Ay, talent ba? Tama ba? TV5 kung saan na isang researcher po. Hindi po natin papangalanan ito si Alias Talent na isang researcher po dito po sa TV5 kung saan nirereklamo niya po ang isang program manager. Yun, nakalimutan ko program manager. Pinangalanan nila mismo tong program manager. Ito lang talagang hindi ko maintindihan. Bakit parang baliktad? Isipin mo kung sino pa yung sisirain yung pangalan. Masisira yung pangalan, di naman sisirain. Pero masisira yung pangalan niya dahil nga may allegation siya na ganyan. Siya pa yung binigkas nyo yung pangalan. Samantalang yung nagsusumbong, blind item nyo. Hindi ko talaga kayo maintindihan, Rapi Tulfo in action. Bakit nyo ginagawa yan? Po mismo ng TV5 dahil po sa ginawa sa kanya noong July 23, 1:30 po ng umaga sa isang hotel po sa Pasig City. Okay, gusto ko lang klaruhin ang TV5 at saka 1PH na kung saan nag-air tayo. Magkaiba po yan Kaiba. Although, sister company ang TV5 same station, sa madaling salita. at saka 1PH. At patas po kami rito, hindi porket isa sa mga kasama namin sa network, sister company ay nagkasala, itatago na namin at magbibingi-bingi at bulag-bulagan na kami. Hindi po kami ganon. At ito po isang patunay. So itong si Talent ay patas daw dito sila, Idol. Hindi daw sila nagtatakipan dyan. Researcher sa TV5 News at ang inireklamo ay isang program manager sa TV5 News. Which is a sister company of 1PH. But again, hiwalay po ang 1PH sa TV5 even when it comes to management. Okay, although isa lang under MVP Group, pero yung sa top management. Dami mong paliwanag, Idol. Madali lang na maintindihin yun.
magkakaiba naman kayo ng programa. Isa lang istasyon nyo kasi sa TV5 pa rin naman pinapalabas yung Rapi Tulfo in Action. Pero magkaiba naman talaga kayo. Kasi ibang ano na yun eh. Ibang programa na yun, di ba? Iba na yung namumuno dyan sa Rapi Tulfo in Action. Iba na dun sa kabila. Ganun lang ka-easy. Magkaiba po. Okay. Sige. Sa mga higher officials, so to speak. Sir Talent, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Meron po kayong gustong ireklamo sa amin? Opo. Abay, natural. Kaya nga lumapit. Idol naman. Sinabi na nga ni Sherry. Na Meron po. kasamahan nyo po sa Opo. masakit man to pero sumbong to na valid. Let's go, let's accept it. Ano pong ginawa sa inyo? Tama yan. Kahit masakit, accept it. Parang yung 32-0 lang yan. Kahit masakit, accept it. Bali po kasi, sir. Ay, kwento ko po ba ng buong buo, sir? Kung pwede, buo pero medyo paiksiin nyo. I-shortcut, hindi pa rin buo yun. Shortcutin mo. 'Di ba? Parang ano, paano ba? Ano yung movie recap? Parang ganun. 'Di ba kasi yung movie, 'di ba? 2 hours yun. Pag movie recap mo na, ano na lang, 15 minutes or kaya 10 minutes. Ganunin mo na lang. Mga ano mo lang, highlights mo lang yung pinaka-extreme na pangyayari. Yun. Ganun. Okay po. Bali po kasi, sir, nag-start po ako ng July 15 po dito sa programa po ng Budol Alert po as program researcher po. Budol Alert? Bali po. Opo. Okay. Bali po, nag-start po ako dyan July 15 po. Pero matagal na po nila ako na-interview kasi po inintay pa nila ako makagraduate po bago nila ako papasukin din po. Ano itong Budol Alert? Budol Alert, ito ay Ibig sabihin, matagal ka nang kinokontrata, no? Matagal na talaga siyang kinokontrata. Kasi isipin mo, sinabi niya, 'di ba, na hindi pa nila siya kinuha hangga't hindi siya nakakapag-graduate, 'di ba? Sabi niya 'yun, 'di ba? Pero matagal na po nila ako na-interview kasi po inintay pa nila ako makagraduate po. Ganun nga. Ibig sabihin, matagal ka na nilang na screening. Bago nila ako papasukin din po. Ano itong Budol Alert? Budol Alert, ito ay segment sa news? Hindi po. May ano po siya. Ang storya po na ginagawa po dito ay in-expose namin yung mga scammers po. Okay, sige. Anong ginawa sa inyo nitong si... ikaw na magsabi, anong pangalan ng nireklamo mong program manager? Ito po si Cliff Ginko po. Cliff Ginko. Anong... Cliff Ginko. Kayo nang bahala mag-research na kung sino yan si Cliff Ginko. Wait lang. Hindi ko pa rin pala nakikita kung anong itsura niyan. Cliff Ginko? Cliff Ginko. Siguro spelling niya, ano? Parang Chinese. Parang Chinese yung pangalan. Cliff Ginko. TV5. Nala, di ko mahanap. Anyway, nga na natin yan, no? Bahala na kayo kung sino ba yung Cliff Ginko na yan. Pero yun na nga, no? Ang ano talaga natin dito, bakit ganon? Pinangalanan nyo. Si Rapi Tulfo, sabi kasi ni Rapi Tulfo, ikaw na magbigkas kung sino yung sinusumbong mo, no? Pero pinangalanan nyo yung sinusumbong. Samantalang yung nagsusumbong, blind item nyo. Parang karakter sa games na hindi pa na-unlock. Ano nyo, dark na dark. Baka nga pati pa ata boses nito, in-AI pa. Nagana po siya sa TV5 po. In-AI ba? Parang hindi naman. Parang hindi naman pala. Parang normal lang naman pala yung boses niya, no? Ano po? Matagal na po siya sa TV5 po. Itong si Cliff Ginko. Parang narinig ko nga siya nung dating sa news pa ako sa baba. Narinig ko rin pangalan niya. Okay. May idea pala si Idol kung sino to. So ano ginawa sa inyo, sir, ni Cliff Ginko?
Bali po kasi, nung Sunday po kasi, nung July 21 po, nagaya po kasi siyang mag-inom, pero sa chat lang po yun. Tapos po, ako naman po, din since bago lang po ako sa TV5, may mga nababanggit po kasi na may mga iba dyan, nakakainuman din po yung. So tinake ko po yun na parang event na, wow, makakainuman ko yung mga boss dito. Tapos po nung July 22 naman po, on the way na po kasi ako noon, galing Batangas po. Pupunta po ako ng Manila po kasi nga po, magsa-start na rin po ako ng trabaho po. Okay. Ang nangyari po kasi, nakipagkita po kasi siya sa akin. Sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, dahil nga po SONA, may media coverage po ng... Teka. Niyaya ka niya mag-isa. Parang one-on-one ba kayo? Ganun ba? Tama ba? Sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. Nakipagkita po kasi siya sa akin. Sabi niya, nakipagkita siya sa'yo. Sabihin, kayong dalawa lang. Ilagay ko na lang daw sa hotel. So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, dahil nga po SONA, may media coverage po ng may mga kaganapan po. Hindi ko po alam na hindi pa ganun. So, pagdating ko rin po kasi dun sa hotel, wala po palang ganong ganap. Tapos po, hindi ko naman po rin kasi natanong, nag-expect lang din naman po ako. Tapos po kaya po napunta kami dun sa hotel, kasi po, ang gagawin ko po kasi ilalagay ko rin po yung gamit ko sana sa dorm ko. Since pag sa Mega Mall po ako nababa, ang ginagawa ko po dun sa Mega Mall, naglalakad po ako simula dun hanggang dun po sa dorm ko na halos 2 kilometro. Since nabanggit niya po sa akin na yung Richmond Hotel na po, nasa likod ng Mega Mall, malapit lang. So doon ko po dinala yung mismong mga gamit ko. Tapos po nung pagdating po namin dun, pinakain niya po sa akin yung bigay niya po na nadala niya po. Ibali po yung chicken po na bigay po niya sa akin. Tapos after ko po kumain, doon po kami nagpasyang uminom po sa Poblacion Makati po. Tapos po, ginamit pa po niya yung media service po ng TV5 po. Kaya po parang panatag po yung loob ko noon. Kasi nga, sabi ko rin sa kanya, kung nakakainuman di ba niya yung iba namin kasama, sabi niya oo daw. Tapos okay, sige sir, pagkatapos po ng inuman sir, ano ba nangyari? Parang nakakapagduda nga. Kasi kung base sa kwento nitong ni Talent, isipin mo, yayain siya mag-isa, one-on-one kayo, mag-inuman? Sa hotel? Parang kaduda-duda nga. Nangyari? Bali po kasi nalasing po kasi ako nun sir, dun sa... Yun lang, bakit ka nagpakalasing? Yan ang problema dyan. Bakit ka nagpakalasing? Di ba dapat, ito yung ito yung lesson learned talaga sa mga manginginom. Magtira ka para sa sarili mo. Lalo na kung ang kasama mo, ngayon mo pa lang, kahit sabihin na nating boss mo yan or kahit sino pa yan, di ba? As long as di mo yan close talaga na friend, kahit nga close friend minsan mahirap pa magtiwala, di ba? Pero lalo na dyan na ngayon mo lang nakainuman, tapos hindi ka magtitira sa sarili mo, magpapakalasing ka, may problema talagang mangyayari. Pwedeng may problemang mangyari pala. Kasi pwede namang wala, di ba? Pero malaki ang tsansa na magkaroon ng problema. Kasi, nagpakalasing ka? Bakit? Magtira ka sa sarili mo. Hindi maganda yan. Sa bar po na pinuntahan po namin sa Poblacion Makati. And then, pagbalik po namin sa hotel, ang nangyari po kasi nagsuka na rin po ako sa Grab, nagsuka na rin po ako sa CR nung bar. Bali po, nilinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa mismong hotel po, doon sa CR. Tapos po dahil puro suka na... Hindi ko naintindihan. Kasi ang sabi mo kanina, gamit niya yung sasakyan ng TV5. Pero yung pumunta kayo ng hotel, nag-Grab ka na?
Tama ba? Sabi niya eh. Meron sa akin dito sa mismong hotel po doon sa CR. Tapos yung suka po na meron sa akin dito sa mismong bar. Bali po, nilinis ko po yung and then pagbalik po namin sa hotel, ang nangyari po kasi nagsuka na rin po ako sa Grab, nagsuka na rin po ako sa CR nung bar. Baka nagsuka ka doon sa sasakyan na gamit nung yung sa tauhan ng TV5. Di ba? Program manager, di ba? Tama? Basta si manager. Baka doon ka nagsuka, hindi sa Grab. Kasi sabi mo, may dala sa sasakyan at yun, sasakyan yun ng TV5, di ba? Bali po, nilinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa mismong hotel po doon sa CR. Tapos po dahil puro suka na po, sabi niya kasi, hubarin mo na. So ako naman, hinubad ko naman din po kasi wala naman pong mali siya po dahil parehas naman po kaming lalaki po. Tapos po hinubad ko na rin po yung pants ko. Tapos po nung dumiretso na po sinabi niya hubarin mo na. Tapos hinubad mo na rin yung pants mo. Sa bagay, sinabi naman ni Rapi Tulfo, wag mong buuhin yung kwento. Kahit buo, wag mong pa rin buuhin. Pero parang medyo magulo. Okay, sige, gets na naman natin yung kung ano man yung pwede mong hubarin, pwedeng damit kasi nga nagsuka ka, edi sa damit ka nagubad, 'di ba? Tapos nagubad ka na rin ng pants mo. Okay? ako dun sa kama kasi nga po lasing na po ako. Binigyan naman po niya ako ng damit kasi pinaabot ko po sa kanya. Yun, no. Damit nga siguro ang una niyang hinubad. Tapos po nung nakahiga na po kasi ako nun. Doon ko po naramdaman na nung natutulog na po kasi ako, meron hinahawak-hawakan niya po yung ano ko. Tapos po, ito akong makalaban kasi nga po lasing na lasing po talaga ako nun. Yan talaga ang problema. Pag may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Pero, gano'n ka ba talaga kalasing nun? Yung kasi yung ano natin dito kasi ako nalalasing naman din ako. Pero nga lang, nandun na kasi, kasi ako ako yung tipo ng tao din na na nagtitira talaga ako para sa sarili ko May mga times na nakakatulog ako, pero pag nalalasing ako ng ganon, nasa bahay ng kaibigan, mga ganon, mga tropa talaga, yun, nakakatulog ako sa sobrang lasing na rin, nakakatulog na ako. Pero pag ginalaw ako, pagigising ako kasi pag uwian, ginigising ako uwian na. Gising na ako nun. Pero gaano ka ba kalasing? Bakit hindi ka makapalag? Kaya dapat talaga, pag manginginom ka, magtira ka naman sa sarili mo. Lesson learned yan. Tsaka dapat talagang tinatatak mo sa isip mo yan na ito lang yung limit ko. Hindi ko na kaya pag minom pa ako ng marami. Dapat ganun. Tingnan mo anong nangyari sa'yo sa sobrang kalasingan mo. Oh. Di ba? Dahil wala po akong galing parang 5 hours to. Ito rin si Idol, hindi pinangaralan Lahat pangaralan mo Rapi Tulfo para matuto. Sabihan mo, wag ka magwalwal. May bukas pa. Po yung biyahe ko nun Tapos po kakakain ko lang din. Hinawak-hawakan niya po yung ari ko, tapos ini-stroke niya po. Tapos po, pinipilit niya rin po yung ari po niya. Tapos sinubo niya rin po yung sa akin po. Tapos, hindi ko na po rin hindi ko na rin po. Grabe yung kwento na to. Tingnan mo, Rapi Tulfo, napaka-extreme ng kwento niya na dapat hindi ito ini-ere, no? Kasi kung tingnan nyo ito yung allegation niya na ginasa siya. Sa madaling salita, 69 siya. 'Di ba? Lalaki sa lalaki. Tapos kung ikaw hindi ka bakla, 'di ba? Wala sa dugo mo yung pagiging bakla or walang something sa iyo. Talagang nakakadiri 'yon kung ginawa sa iyo, no?
Pero ito bakit kailangan pa pag-usapan yan on air? Di ba parang ang pangit pakinggan? Rapi Tulfo, pwede nyo naman kausapin yan off air. Bakit kailangan ng on air? Yan naman lagi natin sinasabi, di ba? Yung mga lalo na pag malalaswa yung usapan, dapat in-off air na lang. Kasi pwede naman nilang tanungin niya sa simula pa lang O ano bang sumbong mo? O ganyan, medyo sensitibo yan. O wag na natin on air yan. Medyo sensitibo. Tingnan mo Rapi Tulfo, napaka-extreme ng pangyayari na nangyari sa kanya. At ito pa yung dyan, masakit dyan. Paano naman yung kino-complain? Paano naman siya? Di ba? Binanggit niya yung pangalan nitong complainant, ay itong kino-complain. Di ba? Itong inirereklamo, pinangalanan. O paano naman siya? Paano kung hindi totoong nangyari yan? Tapos ganyan yung kwento. Di ba? Kaya dapat talaga yung mga ganyang klase ng extreme na pangyayari, no? Talagang sobrang laswa. Sana naman wag nyo nang i-ere pa. Hindi maganda pakinggan. Masakit sa tenga. Sa mga taong nag-iisip pero yung mga taong chismosa, at gusto lang ng mga ganyang klaseng usapan, ay parang yan, parang lalabay yan sa tenga. Hindi, lalabay, pang paatok yun Parang musika sa tenga nila. Yung mga ganyang usapan. Di ba? Sobrang extreme ng pangyayari na yan. Dapat hindi ini-air yan. Yes, kung totoo yung nangyari sa kanya, talagang kalunos-lunos yung nangyari sa kanya, hindi maganda yan. Pero sana naman, pag-isipan yung mabuti kung mag-i-air ba kayo ng ganyang usapan. Kasi dalawa ang dyan Di ba? Yung nakakarinig niyan, parang ang pangit pakinggan, tapos kawawa pa yung sinusumbong. Dahil, di ba, ganun daw yung ginawa niya. Samantalang wala pa naman tayong ebidensya kung totoo ba talagang nangyari yan. Kaya nga dapat sumbong na lang yan Mag-file na lang ng case para umusad na yung tawag nito, yung reklamo. 'Di ba? At wag nang pakialaman. Kung gusto mong tumulong, pwede naman para hindi maging bias. Kung meron ka mang nakikitang biases na nangyayari. 'Di ba? Total, nandiyan ka naman sa TV5. Kilala mo yung may-ari si MVP. Oh. Ano ba? Content na lang ba talaga? Labanan kasi nga po. Sobrang hina ko po nun. Ang kaya ko na lang pong gawin. Hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po yung nangyari. Kasi kung sa akin mangyayari yung ganung bagay, no? Na sobrang kalasingan ko at ganun yung gagawin sa akin, I think pwede kong kagatin. Para lang hindi niya maituloy pa yung mas parating pa na gagawin niya. No? Alam naman natin kung ano yung pwedeng mangyari. Di ba? At least maudlot yung yung libog niya. Kagatin mo. Hindi ko alam kung gaano ka talaga kalasing. Talaga bang knockdown ka ba talaga? At nakanganga ka na lang? Pero meron kang alam mo yung mga pangyayari kasi alam mo yung kwento mo Kung ano yung mga nangyari, kung ano yung ginawa sa'yo, alam na alam mo. Ibig sabihin, may ulirat ka. Pero bakit? Sabi mo nga, di ba, na ang mo na lang para hindi hawakan yung ari niya. Pero kung pinaano sa'yo yun, pwede mong kagatin yun. At wag mong bitawan hanggat di maputo. Hindi ko alam kung gaano ka kalasing nung panahon na yun. Pero kung sa motel ka dinala, I think meron niyang CCTV. Medyo na lang din ba ako nakatabi ko siya. Pero nahalong takot at galit po yung nararamdaman ko sa kanya.
Pero hindi po ako nagpahalata na galit. Tapos po, after po nun, pinag-grab pa po niya ako pa uwi para hindi ako pag-isipan ng masama. And then dumiretso na po ako sa action center para magsabi po. Para hindi ka pag-isipan ng masama? Okay. Tapos po nagpunta pa ako sa mga pulis. Nagpa-blatter po kayo, sir? Opo. Okay. Iba po kasi yung pulis ng jurisdiction, hindi ko po alam. So nagpalipat-lipat pa po ako ng station. From then po malapit sa Greenfields, nagpunta naman po ako sa may... Okay, after ng pangyayari na yon, hindi naman yung after ng pangyayari, basta yung nagising siya, pinag-grab daw siya, ang ginawa niya, nagsumbong siya kaagad. Okay? So may ilan po na tulad. Teka muna, pinaikot-ikot po kayo ng mga pulis? Opo, kasi hindi na po yun yung jurisdiction. Okay, tama nga naman sir. Kung saan nangyari, doon dapat kayo mag-report. So anyway, hindi nakapag-report po kayo sa police station na may tamang jurisdiction, which is nangyari po sa may Pasig. Tama? Opo, hinatid po nila ako sa may Ortigas substation po. Tapos nung sinasabi po sa akin ng police kung ano daw po yung gusto kong gawin, tinatanong po nila ako kung blatter or kaso. So ako naman po, pwede po bang dalawa? Ang sabi naman po sa akin, isa lang. Siyempre doon ka na sa kaso, parang blatter na rin yun. Yung blatter, sumbong lang yun Maganda siyempre yung magkakaso ka. Di ba? Tapos pinili ko po yung kaso. Tapos meron pa pong police dun, sir, na ginawa pa pong katawa-tawa yung nangyari po sa akin. So, parang sinabi ko na. Ibig sabihin, pinagtawanan pa po kayo? Yung isa pong police dun, pero hindi ko na po maalala yung pangalan ko. Ano po sa Pasig? Ano pong station? Sa Pasig pa pala nangyari to, no? Pinagtawanan ka. Sira ulo yun. Sira ulo naman yun. Yung Police Ortigas Substation po. Ortigas Substation, okay. Pero mamumukha niyo po yun, sir. Kung totoo yung sumbong niya, sira ulo naman yung pulis na yun, pinagtawanan pa yung sumbong. Hindi ko na pag ipa-line up natin yung mga pulis doon na naka-duty at that time. Okay. Sige po. So may reklamo din tayo sa pulis na tamad umaksyon. Ano nangyari po? Hindi tamad. Pinagtawanan siya. Ano ba? Magkaiba yung tamad sa pinagtawanan. Ginawa naman siguro yung trabaho. Siguro natawa lang doon base sa kwento. Baka hindi makapaniwala. Anong tamad? Talaga Rapi Tulfo, tamad agad. Dito kay ano? Kay po, Cliff Ginko. Bali po, ni-refer pa po ako ng Ortigas Police Substation. Doon naman po sa Pasig City Police Headquarters. Doon na po ako binigyan ng investigador. Okay. Tapos po yung investigador po kasi, nagkataon po nung bagyo po nun Kaya hindi po kami natuloy sa pagpunta sa Richmond. Dapat po kasi kukunan ako ng police report po. Dahil nga po kulang-kulang po yung details nun. Gusto nila kompletong-kompleto. Pinuntahan po namin yung Richmond nung Thursday. Pero nung Thursday po kasi, ayaw po humarap ng hotel manager. Ang ginawa po ng police investigator, nag-iba na lang po siya ng number pero hindi pa rin naman po kasi tumatawag po yung hotel manager. Okay. So sir, may problema din tayo sa hotel. Interesado po ako sir doon po sa perpetrator, kay Cliff. Ano po nangyari? Okay na po yan sa pulis sir. Of course, we'll investigate bakit yung mga pulis mabagal. Anong mabagal? Grabe talaga to si Rapi Tulfo. No? Ba't galit ka ba talaga sa mga pulis? Wala naman sinabi mabagal May sinabi bang mabagal? Pinagtawanan siya. Saan doon yung mabagal? Umaksyon nga kaagad Diba? Ginawan kaagad siya ng report pero pinagtawanan nga daw kasi siya. Tapos, may pinuntahan nila yung, basta nag-imbestiga na, di ba? Pinuntahan nila yung hotel, kaso nga lang nagkaroon ng problema sa hotel. Parang ayaw pang makipagtulungan. Tama naman kasi ano naman yan hindi naman basta-basta kaagad talaga kasi pwedeng ibigay yung mga CCTV, di ba? Lalo na't kung wala pa namang talaga, di ba? Ganyan naman talaga yung mga private company yan, di ba? Dadaan pa rin yan sa due process at pag okay na yung yung talagang meron ng yung mga pulis na para makuha yung CCTV, sa tingin ko makukuha na nila yon.
Kasi ang ginawa nila parang on the spot pumunta sila eh. 'Di ba? Kaya dapat sumunod muna sa due process. Pero walang tamad na nangyari. Nagambista ka nga kaagad eh. Taga to si Rapi Tulfo, talagang may galit ka talaga sa mga pulis, no? Grabe, tamad agad eh. Doon na tayo kay ano sir, kay Cliff. Ano nangyari? Kinabukasan sir, nagsumbong ka ba sa TV5 tungkol dyan? Opo, nagsumbong na po ako sa ano po, kung tutusin po, ang dami ko na po nalapitan. Nagsumbong na rin po ako sa R. Tapos alam na rin po ni Ma'am LCD, pero parang hindi naman po kasi ako para kampihan dahil unang-una, bago lang po ako doon. 1 week lang naman po ako doon. Iyon, matagal na niya kasama. Ilang taon na or dekada na po sila. Pero hindi yun yung point eh. Kasi kung allegation pa lang naman yan, syempre magtatanong-tanong din sila. 'Di ba? Na sinasabi mo kasi na baka hindi ka tulungan kasi hindi naman ganun yun. Tutulungan ka siguro niyan. Pero hindi naman the point kaagad na talagang kakastiguhin kaagad nila itong sinusumbong mo, itong si Genco. Hindi naman siguro dapat ganun mangyari. Siyempre, nagsumbong ka. Siyempre, papatawag din nila yan. Kausapin, ano ba talaga yung totoong pangyayari? May allegation sa'yo patungkol sa ganyan. Mga ganun bagay, di ba? Pero hindi naman sa point na hindi ka tutulungan. Parang judgmental tayo kaagad niyan. Magkasama. Tapos nagtataka na lang din po ako bakit parang walang ginagawa yung HR. Hindi man lang siya binigyan ng preventive suspension or kung ano man habang nag-iimbestiga. Yan, ang problema din natin. Hindi kasi po pwede din. Napaka-unfair naman kay Genco kasi kung isususpend yan kaagad, wala pa namang mabigat na ebidensya, di ba, na talagang may ginawa siyang kalokohan. Parang unfair naman yun. Di ba? Unfair naman yun. Sir, sa totoo lang. Sandali. Odette, patawag mo ng HR. At patawag mo, nandito ba si Cliff Genco? Did we talk to Cliff? Inadvisean siya ni LCV na wag magsalita. Okay. On air. Kinabla si Idol. Hindi na malakas si Rapi Tulfo. Tinabla. Wag daw kausapin. On air. On air. Oh, gusto off air. Kasi nga naman si Rapi Tulfo, kahit sino naman. Ang mga ganyang klase ng usapan, extreme masyado yan. 'Di ba? Yung complaint niya extreme. Isipin mo, itong si Genco, inaakusahan niya na ginahasa siya. Tapos ang extreme pa ng ginawa sa kanya kasi parehas silang lalaki. 'Di ba? Base sa kwento niya, parang hindi naman siya bakla kasi hindi naman siya hindi naman siya parang nanahimik lang sa pangyayari, no? Nagsumbong naman siya kaagad. 'Di ba? Pero ito rin kasi yung mali mo, boy. Bakit hindi ka nagtira man lang sa sarili mo? Bakit nagpakalasing ka ng todo, 'di ba? Pero Idol, tatablahin ka talaga ng kasi extreme yung pag ginag-uusapan nyo. Dapat talaga dyan, in private, off-air talaga dapat lahat yan. Sa umpisa pa lang. Kaya dapat inimbestigahan nyo muna kung ano ba yung pangyayari. Kinausap nyo na to off-air. Napaka-extreme yan. Kawawa naman yung isinusumbong netong si Talent kung hindi pala totoo yung mga allegations sa kanya. 'Di ba? Isipin mo, nasiraan na siya. Okay. Can we get a member of the management statement galing kay Ma'am Lucy Cruz Valdez? Si LCV ay siya yung Vice President ng News at ng TV5 News. Under kay kataas-taasan. Isa sa kataas-taasan, Vice President, di ba? Ang nagsabi na wag silang magbigay ng statement on air. Bali off air lang. LCV, Ma'am LCV, itong si Cliff. How about sa HR? Sino bang HR ngayon ng TV5? Hindi, dapat maging fair tayo. Hindi porket kasamahan natin, pagtatakpan natin,
Di naman sa pagtatakpan, Rapi Tulfo. Siyempre, dapat naman talaga hindi yan pinag-uusapan publicly. Yun kasi yung yun kasi yung point eh. Yung kasi yung hindi mo maintindihan, ang gusto mo lagi pinag-uusapan yan in public. Samantalang napakabigat ng allegation na yan. 'Di ba? Dapat laging innocent until proven guilty. Ang nangyayari kasi, lalo't ginawa nyo na in-on-air nyo yan, eh parang guilty na siya sa pangyayari. Eh, alam naman natin yung mga Tulfonatics. Yung mga tagasunod mo na tatanga-tanga. Ang lakas manghusga. Wala naman mga ebidensya. Di ba? Yun kasi yung dapat iwasan. Yung trial by publicity. Ba mamaya fake news. O kawawa naman yung kinumplain. Di ba? Ganun lang naman ka-easy yun. Walang pinagtatakpan dyan. Dapat. We have to be fair. Yun ba yung fair sa'yo? Yung pag-usapan yan in public? Na malaman ng buong mundo kung ano yung ginawa? Nung sinusumbong? Ganun ba? Nasana? Hindi, kasi serious itong sumbong eh. Yan na nga, seryoso yung sumbong eh. Extreme nga masyado yung kwento niya eh. And we have to treat this seriously. So, marami na kayo. Kung seryoso ka talaga, Rapi Tulfo, makipagtulungan ka sa mga pulis. Di ba, malakas ka. O, kausapin mo yung yung hotel at kung ano-ano pa, kung saan pwedeng kumuha ng mga ebidensya na parang magdiin dito kay Genco. Sinumbungan dito sa TV5, maging yung HR, maging yung... Sabi na rin po ako sa executive producer ko rin po. Tapos po, ang nangyari po, hindi na po kasi ako kinakausap ng mga iba kong ka-work kasi nga po parang nagkaroon po ata sila ng interview or nagkaroon po sila ng meeting na parang wala na pong pag-uusapan tungkol sa akin. Kaya parang pakiramdam ko po sa... Sa pagkakalam niyo ba, nagtatrabaho pa rin si... Pero yun naman din kasi sabi ng Vice President eh. Ng news, 'di ba? Si Lucy Cruz Valdez. Yan naman din yung sabi na wag na magsalita patungkol diyan on air, i-off air na. Magsasalita naman sila eh, off air nga lang. Si Cliff Ginco hanggang ngayon sa TV5. Wala pa rin yung investigation ng... Okay, although I receive information, ito, pasok lang. Yung One News, 1PH, yung 1PH ay gumagawa na ng investigation. But hanggang investigation lang. Ang talaga magdi-decide. Di ba yun naman talaga ang first step, Rapi Tulfo, investigation? At pag nalaman na nila sa investigation kung ano ba talaga yung totoong pangyayari, doon na sila makakapag-decide kung kailangan ba talagang i-suspend itong si Genco. Di ba? Ganun naman talaga yun eh. Investigation lang. Itayin mo lang yung magiging resulta. Hindi yung magpapa-suspended agad na wala pang resulta yung investigation. I think sa tingin ko hindi naman siya makaka-impluwensya dun sa investigation. Lalo't kung makikita talaga na may ginawa siyang anomalya, di ba? Yan is the HR. So, yung 1PH, yung One News, which is different from TV5 News, although they're different, at least sako pa rin ng news. Pero isang istasyon kayo, gano'n lang kasimple yun. Kahit sabihin natin, iba't iba ngayong programa dyan, iisang istasyon pa rin kayo. One News and 1PH is conducting their own investigation pertaining to this matter. Okay. Ang gusto ko lang sana malaman, ano na ang nangyayaring investigasyon na ginagawa ng TV5. Kailan po nangyari insidente, sir? July 23 po. Anong araw na ngayon? August 9. August 9 na po. Halos 3 weeks na rin po nakalipas. Well, hindi ba nabigyan ng show cause order itong si Cliff Ginco? Sa pagkakalam niyo, sir? Alin po? Ako po'y nananawagan sa TV5. I'm sorry, ako po'y member ninyo dito sa TV5 because I have my own show sa TV5. Pero hindi ko po konsintihin, kahit natanggalin nyo na ako sa show ko sa kapatid mo, Idol Rafi Tulfo,
kahit nasibakin yung show na yan, I don't Nagahamon na si Idol. TV5. Pero hindi ko po konsintihin kahit natanggalin nyo na ako sa show ko sa kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, kahit nasibakin yung show na yan, I don't care. Ang gusto ko lang magkaroon ng hustisya itong complainant natin. Because masakit sa kalooban ko, lalakad-lakad ako dyan sa labas, taas no, na TV5 ako. Yung pala, meron tayong kasama sa TV5 na gumawa ng kabalastugan and yet, hindi natin kayang disiplinahin, magre-resign na lang ako sa kapatid mo. Totoo yan. Resign ka na. Yung kapatid mo pala ang ibig sabihin niya na magre-resign na siya. Akala ko sa Rafi Tulfo in action. Hindi, alam ko sasabihin niya rin yan eh. Na kahit tanggalin siya dyan eh. Pero mag-resign ka na lang. Para makapag-focus ka naman sa pagiging senador mo. 'Di ba? Mas maganda 'yon. Wala nang Rafi Tulfo in action, wala nang kapatid mo Idol in action. Tama 'di ba? Idol Rafi, kapatid mo Idol Rafi Tulfo. Wala na, 'di ba? Makakapag-focus ka na sa trabaho mo. Di everybody happy. Oh. Nahamon kay na Idol. Kahit tanggalin nyo na daw siya. Nagjo-duty pa rin si Cliff at nasa baba, ang kapal naman ang mukha nito. Base sa sinasabi ni Rafi Tulfo, guilty na, no? Yan talagang mahirap kay Idol eh. Porket may allegation lang na ganito, paniniwalaan mo na kagad. Yan ka na naman eh. Paano kung fake news yan? Nagjo-duty pa rin. Kasama nga na loob yung para kay Talent. Nasa baba lang daw po kayo. Pwede ba natin tawagan? Papakitin na si Cliff. Sabi mo kay Cliff, I'll be very fair. Pakisabi kay Cliff Ginko. Really? Paano masasabi mong sobrang fair ka? Sinasabihan mo na ang kapal ng mukha nito? Yun ba yung fair para sa'yo? Parang guilty na sa'yo kagad eh. Natotoo talagang may ginawa siyang anomalya eh. May ginawa siyang hindi maganda eh. Talagang kilala niya naman, ako. No? Kung hindi ako nagkakamali, baka kilala ko pa nga ito eh. Paano... Kilala ka nga siguro, Rafi Tulfo. Kaya ayaw makipag-usap sa'yo. Hindi ko yung pangalan niya. Sabi mo, I'll be very, very fair. Oh, very, very fair pa daw. Natatakot po kasi talaga ako kasi feeling ko, ang taas-taas niya dyan na... Ba't ka matakot sa kanya? Why? Anong reason? Binabantaan ka? Hindi naman po, sir. Pero po kasi parang, yun nga po, sobrang close niya rin po sa mga media practitioners po like LCD. Tapos po, wala naman din po akong kakayanan kumuha ng abogado dahil nga po, nagsisimula pa nga lang po ako sa trabaho. Kaya, natatakot po ako na baka... Paano po nalaman na pinagtatakpan po siya? Para maging fair din, paano po nalaman na siya po'y pinagtatakpan? Kasi po, nababalitaan ko po na bakit ko daw pinagsabi kung talaga nangyari daw sa akin yun na parang gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Tapos dumalabas din po na ako pa daw yung bading. Sabi ko, sa naman po magagaling yun, may girlfriend po ako. Tsaka hindi ko nga po expect na bading siya kasi may anak siyang babae tapos may asawa siya. Member pa siya ng choir tapos galing pa siya ng investigador. Tapos galing din po siya ng T3 noon. Hindi ko walang pagalam kahit nagaling sa T3 kung saan man siya galing. Ang importante, dapat mapakinggan ang lahat ng sumbong at mapakinggan yung side niya. So, inibitahan pala natin si Cliff Ginko. Pero it doesn't mean na, na hindi siya bakla eh. Pwede naman yun. Pwede mangyari yun eh. Kahit nga 10 pa yung anak mo eh. Ako, may kilala ako eh. 2 na anak eh. Hindi, wala. Basta dati kong katrabaho dito sa Saudi. 2 anak eh. Bumigay eh. At sa advice sa kanya ng kanyang mga boss, wag na raw muna magbigay ng salaysay at maging yung HR. I'm sorry mga kapatid, HR, it's not good.
sana ang ginawa po ninyo, advice ko lang to taong gobyerno rin po ako at the same time. Pero Rapi Tulfo, di ba taong gobyerno ka? Ganyan ba talaga pag taong gobyerno? Yung mga issue na extreme masyado, kailangan i-public para pag-usapan? Ganun ba? Sana ang ginawa, gumawa ng investigasyon, binigyan ng show Gumawa nga ng investigasyon eh. cause order. Bakit kailangan ka agad magbigay ng show cause order? Na para suspend siya. Itong si Cliff, bigyan nyo ng 72 hours. Ito, magsasalita na ako. Now it can be told. Noong panahon, ako po'y under sa news. Parang na-content na natin to, no? Pero anyway, tuloy muna natin. Pag meron kami mga ginawa na labag, may reklamo laban sa amin, panahon pa ng T3, we were given show cause order. Totoo yan. Mula kay Ben, Erwin, and I. Pag meron kami ginawa na hindi tama sa tingin nila o dahil may sumbong galing sa labas, ini-issue kami ng show cause order. Ito lang, Rapi Tulfo. Baka naman kasi talaga meron kayong nilabag. Magkaiba kasi yun eh. Baka nakita kasi ito kasi, di ba, medyo mahirap imbestigahan ito kasi nga ang pangyayari, both of them lang. Sa inyo siguro, on air kayo nagsasalita, meron kayong mga nasabi na hindi magaganda, nakita talaga nila na meron kayong nilalabag, mabilis kayong mabigyan talaga ng show cause order. Talaga tong si Rapi Tulfo Ang layo ng comparison mo eh. Ito medyo hirap sa kanila imbestigahan kasi nangyari yung pangyayari sa kanilang dalawa nangyari yun. Wala namang TV dun eh. Wala namang camera eh. My goodness. Ng management. And now, this Cliff Ginko, hindi nyo kayang issue ng show cause order? How important is this guy? What makes him so fucking special? Patay kayo dyan. Yan na nga sinasabi ko. Ginagalit nyo si Idol. Nakapagmura na. Sorry, pardon me. Nakapagsalita ako ng fucking. Yan. No MTRCB. Suspendin nyo ako. Suspendin nyo. Because of this, you want to suspend me? Suspend me! Suspend nyo para mapag-focus sa trabaho itong si Rapi Tulfo. Tanggalin nyo na yung kapatid mo, Idol Rapi Tulfo. Tanggalin nyo na siya doon, tapos tanggalin nyo na rin yan. Hindi na suspend, tanggalin nyo na para siya in action na, di ba? Wala nang Idol Rapi Tulfo in action. Di ba? Siya in action na. Do me a favor. Kaysa naman hindi kayo action, araw-araw tayo mag-away dito. Patay tayo dyan. Araw-arawin kayo ni Rapi Tulfo. Anyway mga master, kinontent na natin yan eh. Yung mga sinabi dyan ni Rapi Tulfo lahat, hanggang matapos kinontent na natin yan. Kung gusto nyo na lang panoorin, panoorin nyo na lang. Balik lang kayo ng isang video. Nandun lang yon. Okay? Anyway mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ingat kayo palagi. Syempre, God bless sa inyo lahat, Bago muna natin tapusin, yun pala, itong issue na to, dadalhin ni Rapi Tulfo sa Senado. Okay? Paalam po sa inyo mga master. God bless po sa inyo lahat. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan, laging naninindigan. Pili-pili higising sa himig ng katotohanan. Tititig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may kapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post o vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawa inyong itihina ay pulo na ang boses sa lahat na laban kasama.